Amen. I hope that the songs prepare our hearts and mind for the preaching and the listening of the Word of God. Pambihira, ano yan eh, pure talent ni Ma'am Hana, ni Sister Hana. Pagka may piano, wala sa timing. Pero pagka wala palang piano, no, maganda yung timing. Man, salamat sa awitin na yan. Ate ko po yan. I hope tayo po ay nahanda ng mga awitin na yan para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Are we happy for the whole day? Amen. At tayo ba'y masaya tayo nakabalik ngayong hapon? Amen. Excited na ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Let's all stand up, please. And tawagin po muli natin to give us the word of God, Pastor Rick Belmonte. Amen. Music is very good. We love God's uplifting music. But there's no substitute for the preaching of the Word of God. Parang hindi kayo handa talaga. Parang nabitin kayo sa tulog nyo ngayong hapon. Nakainom ba kayo ng gamot? Amen. Yung mga nabitin sa pagtulog, pwede na kayong matulog dyan sa upuan nyo. Mamaya-maya. Ina-authorize ko kayong matulog. Provided na huwag nyong iistorbuhin yung katabi nyo. Huwag nyong lalawayan. Huwag nyong dudunggulin. Magsulo kayo. At ipapanalangin ko sa Panginoon, kunin ka na ni Lord. Alright. 1 Samuel chapter 16. First Samuel chapter 16. Basahin ko na lang isa talata para tayo ay makatipid ng time. First Samuel chapter 16 and verse 7, the Bible says, "But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him, for the Lord seeth not as man seeth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. It is God who look into our heart. He sees our heart. He sees your heart." No? Nakikita ng Diyos yung puso natin. Kaya anumang itago natin dyan, yan ay nakareveal sa Panginoon. No? Kaya ang tanong ko lang, bakit ka pa magtatago kung alam naman pala ng Panginoon ang laman ng puso mo? Diba? So I hope na excited pa po kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Alright, tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat. Muli niyo po kaming ibinalig sa bahay sambahang ito upang sumamba sa inyo, Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon Diyos, sa katapatan mo po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa presensya ng aming mga bisita. And I pray na patuloy pong bigyan ng bukas na puso at isipan ng bawat isa, maging yung mga anak, upang maging handang sisidlan ng iyong mga banal na salita. At anuman pong maunawaan po namin sa inyong mga salita ay may isa buhay po namin. O God, kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Maging yung aming mga kapatid na nasa live streaming or mga bisita man, Panginoon Diyos. Panginoon, huwag niyo hayaan na magkaroon ng internet problem para hindi po makarating sa kanila ng maliwanag ang mensahe. Pagkus, abutin mo po, bigyan mo po ng magandang signal at abutin mo po ng iyong mga salita ang pangangailangan ng inyong mga anak, ng mga tao, Panginoon Diyos, na nangangailangan sa inyo sa hapong ito. Palain mo po ang gawain sa Taguig, pangunguna ng aming pastor, Pastor Hill, and po sa San Pedro kay Pastor Ed, Panginoon Diyos, at sa iba't ibang dako na kung saan mayroon pong mga pastors and preachers na nangangaral ng iyong banal na salita. Gamitin mo po ang bawat isa para maabot
ang pangangailangan ng mga tao sa kanya-kanya po naming area of responsibilities. At salamat, ibinabalik po namin ang buong kapurihan ang kalwalatian sa inyo. At kung may nakikita man kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami, O Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Konting examination lang ulit. Short quiz. I give you a short quiz. No? Ang pinag-aaralan natin, ang sabi ko, ang kanyang title ay Let's see what God see. Let's see what God is seeing. No? Tignan natin o abutin ng ating pananaw yung nakikita ng Diyos. Maaaring hindi natin nakikita ang puso ng tao. Pero alam nyo ba na pwede nating makita yung laman ng puso ng tao? Di ba? Sa second point, gusto ko ipakita sa inyo. Ano nga yung first point natin? Ano yun? Nagkagulo? Realize that we are naturally failure. As a human being, we are failure. No? Naturally failure. No? Without God, failure lang tayo palagi. Kasi wala tayong sariling abilidad, wala tayong sariling talino, wala tayong sariling kakayahan or kalakasan man. It's all by the grace of God. No? So let's see what God can see. Dapat makita natin yung nakikita ng Diyos at gustong ipakita sa atin ng Diyos. No? Kaya nga sabi ko sa point number 2, we need to realize that everything we need is already reveals to us. Everything that we need is already reveals to us. No? We need to realize, sabi ko kanina, na tayo ay failure. Point number 1. This time, we need to realize na lahat ng ating kailangan ay inireveal na sa atin. Merong nakikialam dyan. Nangiisa. Nangiisa siya. So, huwag kayong papaisa. We need to realize that everything we need is already revealed to us. Ni-reveal na sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, maaaring hindi natin nakikita yung laman ng tao, yung puso ng tao. Pero alam niyo ba, ni-reveal sa atin ng Panginoon yun? For with the abundance of the heart, mouth speaketh. So by the word of man, may establish natin ang taong ito ay nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng hindi totoo. Di ba? Kaya huwag kayong pabiro-biro. No? Kasi with the abundance of the heart, mouth speaketh. Kung ano yung laman ng puso mo, lalabas dyan sa bibig. Kaya sabi ng kasabihan sa atin, ang isda ay nahuhuli sa sarili niyang bibig. No? Kasi kung ano yung nasa loobin natin, na ibubulalas natin. In that case, nakikilala natin somehow yung taong kausap natin. No? Di ba? Is that amazing na tayo ay binigyan ng Panginoon ng spirit of discernment? Nasabi ko nga, lahat ng bagay na kailangan natin ni-reveal na sa atin ng Panginoon. Why? Bakit ko nasasabi yan? Because we have the Bible. The complete revelation of God. Everything we need is in here. Nandito na. Ang kakailanganin na lang natin ay idig, basahin, pagbulayan,
makinig. No, sabi ni John, blessed, pakiayos lang po. Anak, huwag itataas yung paa. No? Kaya mas magandang lagi kang pupunta sa church para matuto ka ng tamang pag-upo. No? No. Now here's the thing. Sa verse 12, sabi niya, na ating binasa kaninang umaga, 1 Samuel chapter 16 and verse 12. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Sino yung tinutukoy na to? It is David. Nung nakita ni Samuel si David, in-illustrate pa niya na ruddy, ibig sabihin reddish, ibig sabihin tisoy, mamula-mula, at merong magandang itsura, kaya pala playboy din ito si David, magandang lalaki, no? At nung nakita siya ni Samuel, kinausap na siya ng Panginoon, Samuel, siya na yon, anoint him. He will be the second king of Israel next to Saul. No? Then sabi niya sa verse 13, and Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. A man after God's own heart. Kaya nanatili ang Diyos sa imahe ni David, bagamat siya'y bumabagsak, siya'y bumabangon muli. So, hindi na natiling bagsak si David. No? So, kakita natin yung kung paano nag-fail si Samuel. Samuel failed because nung nakita niya si Eliab, nag-jump into conclusion. So, ito na to. No? Ito na yung i-anoint kong next king. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan. The next na kapatid ni Eliab, hindi yan. The next, hindi yan. The next, hindi yan. So, kaya pinatawag na si David. Kaya nung pagdating ni David, galing sa bukid, galing sa field, galing sa kanyang mga alagang hayop, ito na, sabi niya, anoint him. No? So si Samuel ay nagkamali because of his wrong judgment. Kasi nag-jump siya into conclusion, ito na yon. Hindi niya inantay yung revelation ng Diyos sa kanya o yung instruction ng Diyos sa kanya. Di ba? Nakita niyo yung sinasabi ko? Nabasa niyo ba? So which sometimes tayong mga Kristiyano madalas or minsan ganun din. Or gaano kadalas ang minsan. No? Failure tayo because mabilis tayong mag-jump into conclusion sa nakikita pa lang natin. Di ba? Madali natin husgahan yung tao ayon pa lang sa pagkakita natin. No? Ayon sa isang istorya, isang side ng story, nakakapag-conclude na tayo. Kaya nag-jump into conclusion tayo. Sometimes or oftentimes ay nag-fail tayo. Just like Samuel. Amen? Kaya pag may narinig tayo, ang bilis natin. Ako na naman pinag-uusapan nila. Di ba? Guilty tayo minsan sa ganoon. Pag meron tayong nagawang mali, pag may nakita tayong nagkukumpulan, ako na naman yung sinag-uusapan nila. No? So, meron tayong maling pakiramdam at maling conclusion sa ating isipan. Ganon din naman, madali tayong maapektuhan pagka tayo ay nakakapakinig ng wrong judgment sa atin. Ano mga taong nakapaligid sa atin. Minsan,
Minsan kasi kala ng kapitbahay natin, kala ng kamag-anak natin, kala ng mga kaibigan natin, porket lagi tayong nasa church, lagi tayong may Biblia, lagi tayong nananalangin, o lagi tayong nasa church, parang hindi na tayo pwedeng magkamali. Kaya pag nagkamali tayo, di ba lagi ka nasa church? Di ba ikaw ay diyan sa Baptist nagsisimba? Baptist ka pa naman? Ang gaspang ng ugali mo. Di ba na? Narinig na kayo ng ganon? No? So ang bilis nating husgahan ayon sa nakikita ng tao. At naman tayong mga Kristiyano, ang bilis nating maapektuhan. No? Ang bilis nating maapektuhan sa pressure ng ating mga taong nakapaligid po sa atin. Kaya tayong mga magulang, ang bilis nating maapektuhan pagka yung ating mga anak ay pinipintasan na ng ating mga kamag-anak o ng ating mga kapitbahay. Pasimba-simba pa yung mga yun. Lagi namang nag-aaway. Di ba? Para bang hindi na nila pwedeng marinig yung nag-aaway tayo kasi may Biblia na tayo. Di ba, no? Amen. That's why tayong mga magulang, tayo ang unang responsable na lumago sa ating pananampalataya. But just simply realize that everything we need is already revealed to us. Yung kailangan natin ay nasa atin na. Ang gagawin lang natin, aaralin lang natin so that tayo ay lalago. Kailangan tayo magulang, maunang lumago sa ating mga anak para meron tayong ituturo sa ating mga anak. If not, wala tayong maituturo. Paano natin matutulungang lumago yung ating mga anak kung tayo ay hindi pa rin lumalago? Hindi natin makikitang lalago yung ating mga anak kung tayo mismong magulang ay hindi nakikitang lumalago sa ating pananampalataya. Pag tayo ay on and off sa church, gagawing passage yan ng ating mga anak. Si tatay nga si nanay nga pag ginusto mag-church, pero pag ayaw, okay lang. Kaya okay lang yan, paminsan-minsan. So hindi nila napapahalagahan yung mahalagang bagay. Bakit? Yun ang naipakita natin sa kanila. No? Pero kung marirealize lang natin na lahat ng kailangan natin bilang magulang, bilang anak, bilang anuman ang kalagayan natin sa ating buhay, ay inireveal na sa atin ng Panginoon. Kaya yan inireveal sa atin for us to grow. Amen? Just realize that everything we need is already revealed for us to grow in the faith. Amen? Para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Huwag tayo palagi mag-jump into conclusion kung hindi pa natin naririnig yung dalawang panig. Mamamali po tayo ng konklusyon. No? Where there is a multitude of counselor, there is safety. So yung counselor natin na tawag doon, it is godly counselors. At yun sila yung mga elders of the church, yung mga matured sa church. Huwag kang lalapit dun sa mas bata sa iyo sa pananampalataya para humingi ng counsel o counsels. Kasi mamamali siya ng judgment sa iyo. O mamamali siya ng pagbibigay ng advice sa iyo. Amen? Pero kung marirealize lang natin na lahat ng kailangan natin, nireveal na ng Panginoon sa atin, bago tayo maghanap ng Bombay, pag nagigipit tayo sa pera, hanapin na muna natin sa Biblia. Amen? Kaya tayo minsan nagigipit kasi ang hinahanap natin, Bombay. Hindi natin hinahanap ang Panginoon, samantalang tinuro na sa atin ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Napakaliwanag na prinsipyo na inireveal na sa atin ng Panginoon. Amen? Now, let me give you 3 basic things that we need to realize
which God already revealed to us. Number one, we need to realize that we are saved by grace through faith. Familiar? Familiar ito sa mga matatanda ng Kristiyano. Pero kayo, kung mga bagong Kristiyano kayo, hindi niyo pa ito nauunawaan. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Hindi sa mga gawa natin kaya tayo naligtas. Hindi dahil sa mabuting tao tayo, dahil tayo ay masipag o tayo ay mapagbigay. Hindi dahil tayo ay mabait na tao. Hindi ito yung nagligtas sa atin. But it's only by the grace of God. Kung bakit ka naririto ngayon, dahil yan sa biyaya ng Diyos na ikaw ay dinala niya dito. Maaring gumamit lang ng instrumento sa iyo ang Diyos. Kung sino man ang nag-iimbita sa iyo, pero sila ay instrumento lang. Diyos ang nagdala sa iyo dito para makapakinig ka ng mensaheng ito. We need to realize that we are saved by grace through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya tayo naligtas, yan ay biyaya lang ng Diyos. Kaya ang tao walang pwedeng ipagmalaki. Amen. Pero yung ibang mga sekta ng pananampalataya nagmamalaki. Parang kayang-kaya nilang mag-maintain ng good works para sila ay maligtas. Kaya naman pag nakagawa ng pagkakamali, nawawala yung kaligtasan. Tandaan nyo, salvation without eternal security has no salvation at all. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na kaya tayo naririto, yan ay biyaya lang ng Diyos na binigay sa atin ng Panginoon, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And even our faith ay galing sa Panginoon. Amen. Malapit na po ako matapos. Jumong malapit na. The second thing is, only the Word of God can make us grow. Okay? Only the Word of God can make us grow. Or could make us grow in the faith. Salita lang ng Diyos ang pwedeng magpalago sa atin sa pananampalataya. Salita lang ng Diyos ang pwedeng magpalago sa iyo bilang mananampalataya. Sa iyo at sa akin, bilang taong ligtas, salita ng Diyos ang magpapalago sa atin. Kaya nga sabi ni Peter, and 1 Peter chapter 2 verse 2, anong sabi doon? Give me the word. Desire the sincere milk, that ye may grow thereby. Diba? Desire. Ano yung sincere milk? Desire the sincere milk of the Word of God, that ye may grow thereby. Ibig sabihin na nasain natin yung salita ng Diyos na siyang magpapalago sa atin, na siyang lamang ang dahilan para tayo ay lumago sa ating pagiging batang mananampalataya. As a newborn babes, desire the sincere milk. Amen. Pag hanggat hindi mo ninanasa yung salita ng Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, hindi ka lalago. Kaya nasain natin yung salita ng Diyos. Kasi ito lang ang magpapalago sa ating pananampalataya. Amen. The third thing, tapos na to. We need to understand the momentum of growth. Ayan, dito na tayo. Momentum of growth. Ano sabi diyan? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Momentum of growth. But grow in grace.
tayo ay lumago sa biyaya ng Diyos, sa kaalaman sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Siya lang ang karapat-dapat tumanggap ng glory and honor, both now and forever. Amen? So what do you mean by momentum? Momentum, it means strength or force gained by motion or by series of events. No, synonymous po siya sa boost or stimulant. So, ang ibig sabihin ay tuloy-tuloy na paglago sa pamamagitan ng series of events. Or it simply means we could gain strength in our faith by the series of events that we are doing as a church, as a member of the church. Amen. Kaya nga meron tayong church programs. Kung mag-i-involve lang tayo sa series of events ng church, then we will grow naturally. That's why we need to understand the momentum of growth. Ha? Kailangan maunawaan natin, ano ba itong momentum of growth? Ito'y mag-gain natin, ma-acquire natin, yung strength na yan through the series of events. Tayo ay punong-puno ng events. Tayo ay punong-puno ng programa sa church. Kung mag-i-involve lang tayo sa lahat ng programa ng church, tayo ay tuloy-tuloy nalalago sa ating pananampalataya. Amen. We have our daily prayer program. We have our daily Bible reading program. Amen? Meron tayong daily devotion. Amen? Tingin kayo dito. Tingin kayo mga bata. Huwag kayo mag-holding hands ano. Sino sa inyong dalawa? Ha? Delikado to. Delikado ito. Huwag kayo. Huwag kayong delikado yan ha. Nagpapahilot siya, pero delikado yan ha. Wag sa church. Wag during service. Don't do it. Ha? Mamaya na. Pwede natin paghiwalayin to kasi nag-ahawa ka ng kamay. So kung mag-i-involve lang tayo sa series of events, ibig sabihin, ito ang ma-attain natin, yung growth na tuloy-tuloy. Yan yung normal growth. Nakakita ka na ng halaman na lumaki tapos namatay tapos lumako ulit. Hindi. No? Ang halaman, kinakailangan tuloy-tuloy yung paglago, lalo na kung puno. Di ba? Habang maliit, kinakailangan alagaan, alalayan hanggang sa lumaki, hanggang sa ma-attain niya yung tamang laki niya na, stature niya. Ang sabi ng Biblia, tayo dapat ma-attain natin ay yung stature, yung laki ng Panginoong Hesukristo. Yung pananampalataya natin ay kasing laki ng Panginoong Hesukristo. Pananampalataya ng Panginoon. So pag nag-full grown ka na, dito ka na mamumunga. Di ba? Dito ka na babatuhin pag meron ka ng maraming bunga. Di ba? So kaya kailangan natin maunawaan yung momentum of growth at walang ibang magpapalago sa atin kundi yung series of events in the church. Kaya wag nating babaliwalain ang mga events, activities natin sa church. Ha? Napakahalaga nito sa ating paglago. Nandiyan pa yung ating Bible studies, nandiyan yung ating visitations, follow-up, and soul winning. Amen. Marami pa nga tayong bonus sa ating mother church.
Meron tayong new every morning, meron tayong impormasyong pangkalusugan, meron tayong Baptist lunch lalo't higit. Meron pang team focus, meron pang team preparation. It's all for a growth. That's other series of events that we need, na kailangan natin mag-involve para sa ating paglago. Amen. That's why there is no reason for us not to grow. Ha? Hindi tayo dinesign ng Diyos na maging bonsai. Ha? Hindi tayo dinesign ng Diyos na maging bonsai. Balik nga dito, Yasin. Balik ka, Yasin. Ikaw nakita kong pinakamagandang lalaki, lalo na kung may necktie yan. Tignan nyo, imagine nyo ito, ilang taong ka na, Yasin? 11 years old. Tignan mo, 11 years old pa lang yan, pero parang 21 years old na. Alam mo kung bakit? 21 years old na sa pag-uugali. Bakit? Marunong maligaw. Marunong ka na maligaw? Hindi makasagot, marunong na nga talaga. Imagine niyo, meron bang may biberon diyan, biberon? Yung merong bote, bottle feed. Meron ba kayo? Meron nga ako. Please, meron ba kayong, hindi niyo ba alam yung biberon? Dodo. O kasi kung walang dodo, kahit yung breastfeeding na lang. Wala dyan, kahit hindi ka nagamit o gamit na. Peram nga ako, hindi ko dudumihan, papangako ko lang. Pakiabot nga. Tignan lang natin kung bagay kay Yasin. Hawak mo, Yasin. Hawak mo lang. Oh. Di ba? Tignan nyo kung bagay sa kanya. Ilagay mo nga sa bibig mo, kunyari ganon. Sige na. Mababataan. Sige na. Sige mo lang, ganyan. Ganon mo konti. Bagay ba? Ang tawag sa ganitong edad na nagdododo ay bonjing. Sa Pinoy na pananalita, hindi. Ano yun? Abnoy. Abnoy lang yung ganyan. Na ganyan ang edad. Kitain mo, ibig sabihin kung yan ay abnoy, kahit mag 12 years old, 13 years old, mag 21 years old, hindi niya bibitawan yan. Diba? Hindi na bagay sa kanya yan. Hindi ganyan ang design sa atin ng Diyos. We need to understand the momentum of growth. Maaring dito sa part na ito, ikaw ay nagbeberon. Pero pag ganito naman yung kalaki, hindi mo na kailangan yan. Ang kadalasan dyan, pabebe. Pabebe ba? Susunod, mag-necktie ka para mas maganda. Di ba? So, hindi na bagay ito. Lalo na sa akin. Matignan nyo. Hindi nga bagay sa kanya. Lalo na sa akin. Kaya ganun ang mangyayari sa atin pag hindi tayo sumabay sa series of events, pag hindi tayo nag-involve sa series of event ng church. Tayo ay parang abnoy na Kristiyano. Lalago ng bahagya, may kilala kang ganon? Babalik sa church, pag kailan niya gusto, tapos mawawala for several months or years sometimes. Mamaya-maya, nandyan na naman. Active na naman. Maya-maya, panay pa ang tanong niya dyan. Di ba? Tapos maya-maya, wala na naman. Kaya tuloy hindi makausad. Para siyang isang bata ay matanda na may hawak na biberon. Kaya hindi tumitibay, hindi lumalakas sa pananampalataya dahil puro gatas.
Desire the sincere milk. Nung ikaw ay bagong mananampalataya, new convert ka pa lang, newborn babe, as newborn babe, desire the sincere milk. Desire the pure word of God, that ye may grow thereby. This must be our desire, the most precious desire. The word of God. Huwag puro gatas. Di ba? Ang pangit na. Maya-maya nandyan. Pagka medyo na-offend, nandun na sa dulo na naman. Maya-maya, wala na, hindi mo na siya makita. Maya-maya, babalik na naman, umpisa na naman siya dyan. Panay nga ang tanong, di ba? The same question each year, the same question. Hindi tuloy makausad. Oh. That's why we need to understand this momentum of growth. We need to understand. Ha? Talagang naghahawa ka ng kamay itong dalawang to, papaghiwalayin niya na ito. Delikado na to. Are you listening? Naunawaan niyo po yung sinasabi ko? I hope by this simple illustration, naunawaan niyo po yung sinasabi ko. Huwag na po natin gayahin yung mga abnoy na Kristiyano. Yung patay sindi sa church, hindi po lalago yung Kristiyano na patay sindi sa church. Amen? We need to understand, we need to apply the Word of God. We need to understand this momentum of growth. We can only gain strength by the series of events in the church. Amen. Parang nalulungkot kayo. Ano ba? Nakainom ba kayo ng gamot? I hope naunawaan niyo po yung sinasabi ko. Isang tatlong puntos na kaya ko ginamit yun dahil yun yung basic, yun yung fundamental. Na pag hindi natin naunawaan, we will never grow. Parang balik-balik lang tayo yan sa ordaneta. Wala, hindi ka makakausad, hindi ka makakapunta sa final destination mo. Ha? Kaya, kung ito lang magtituno, balang araw gagamitin ito ng Panginoon sa napakalawak pang gawain. Kung ako lang titingin dito, bagay na bagay ito maging bombastic na preacher. Mas malaki ang magagawa nito kaysa kay Pastor Hill. Kung si Pastor Hill, merong pinagpapastoran ngayon na more than 3,000 to 5,000 people worldwide. Baka sa kapanahunan ni Yasin, makakuha siya ng 50,000 people membership of his church. Kung magtutuloy lang siya sa paglago, we all have the chance to grow. Yung chance na yan ay ibinigay sa atin lahat ng Panginoon. Pero tignan nyo mabuti. Bakit hindi pare-parehas yung growth natin? Depende yun kasi sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Minsan, salita ng Diyos napapakinggan natin, pero parang salita ng tao pa rin, na-offend pa rin tayo. Dinadamay pa natin ang Diyos. Di ba? So yun yung mga bagay na nagdadrag sa atin para hindi tayo mag-grow sa ating pananampalataya. Pero itong mga batang ito, kung magtutuloy lang ito, si MJ, kung makikinig lang yan ngayon, ay matututo yan. At pag natuto yan, sabi niya, magpapastor ako, pastor, paglaki ko. Kaya lang bumaba, sabi niya, magsusong leader na lang po ako, pastor. Bakit ka magsusong leader? Gusto ko pang gayahin si Sir Louie. Alam ko na kung bakit si Sir Louie ang napili niya. Sir Louie ba talaga? Hindi naman. Song leader pala. Sorry song leader pala. Sir Louie. Sino ba? Si Sir Louie talaga eh. Magandang lalaki daw kasi si Sir Louie.
Song leader. Siya yung magandang lalaking song leader na wala sa tono. Pero nasa tono ka naman, MJ, di ba? Pero magpapastor ka, sabi mo, di ba? Oo, kita mo, magpapastor yan. Sa murang edad na yan na nakaisip siya magpapastor, alagaan mo to. Huwag mong hayaan na maputol siya sa momentum of growth. Kung ikaw ang magulang ng batang ito, huwag mong pababayaan yan na paglaruan ng diablo sa labas. Higit sa lahat, huwag mong pababayaan mag-cellphone. Kasi pag pinabayaan mo yan mag-cellphone, madadivert yung attention yan. Later on, pag lumaki-laki yan, magdadalawang isip na yan. Bakit? Na-addict na siya sa ML. Na-addict na siya sa iba't ibang games mula sa kanyang computer o sa kanyang cellphone. Puti si Yasin, dati addict ka, di ba? Ngayon hindi na siya. Konti na lang. Dati, Mobile Legendary din ito eh. Ha? Hanggang ngayon? Kumukontra. Kala ko dati yun. Hanggang ngayon ba? Nag-ML pa siya? Hindi na. Hindi na. Ha? Salamat naman sa Panginoon. Di ba? Nung nakarating sa church ay na-focus siya sa salita ng Diyos at kita mo, lumalago siya. Dati hindi naman ganyan yan manood eh. Ha? Minsan isang araw makikita niyo yan dito, nag-aaral yan sa Bible School. At minsan isang araw magpe-preach ng salita ng Diyos. Minsan magpapaawit tulad ng pangarap ni MJ, song leader. Di ba? Kung magtitino lang ito, tapos kayong mga young people, magtitino lang kayo ngayon, mag-ibig sabihin, makakapangasawa kayo ng bata na lumaki sa church na maayos ang isip at magiging pastor balang araw. Hindi mo kinakailangan maghanap ng drug addict sa labas. Mas maganda kung meron ka mang mapapangasawa later on, yung nakita mo yung paglaki niya sa church. Huwag kasing tignan mo yung pagiging makulit niya. Nung bata yan talagang makulit. Pero habang lumalaki, nagmamature yan. Huwag mo siyang tignan ayon dun sa pagkabata niya. Tignan mo siya ayon dun sa pagkamature niya. At yun ang kailangan nyo, mga kababaihan. Yung matured na lalaki. Huwag yung immature. Na 11 years old, ite-text ka. Pwede bang manligaw? Hindi ginagawa ni Yasin yan. Di ba, Yasin? Hindi niya na ginagawa yan buhat kahapon. Di ba? Hindi, ito wala na siyang plano ipagpatuloy. Yan ang kagandahan na nasa church. Maaring sa break hindi. Nagkamali ako. Pero pag nirebuke ka ng matatanda sa'yo, nagpapasaway. Ibig sabihin, sumusunod ka sa saway. Yun ang kagandahan sa church. Marami kayong magulang dito na pwedeng magsaway sa mali ninyo. Kaya kung tayo ay magulang, huwag tayong magagalit pag yung anak natin ay sinaway ng ibang magulang. Magpasalamat tayo dahil yung magulang na yan, yung ibang mananampalataya ay nagmamalasakit sa ating mga anak. Ha? Yan yung church. That's why we need to understand the momentum of growth. Amen. Alright, thank you, Yasin. Pakibalik mo na yung bibiron doon. Huwag mong duduin, ha? I hope maliwanag po yan. By that illustration, palagi ko naman, ay naunawaan niyo po yung ating pinag-uusapan. Amen. Hindi tayo lalago kung hindi tayo magpa-participate bilang church or member of the church, the member of the body of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo inilagay ng Panginoon sa kanyang iglesia kasi may purpose ang Panginoon diyan sa kalagayan mo na yan. Ha?
Lahat ay may layunin ng Diyos kung bakit tayo naligtas, kung bakit tayo sumunod sa tubig ng bautismo, naging membro tayo ng church. Mayroong layunin ng Diyos sa buhay mo. At ang lahat ng iyan, ang inaasahan ng Panginoon sa atin, yung tuloy-tuloy na paglago, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen! Kapatid, I hope naunawaan niyo po yung ating pinag-uusapan. Huwag mong yung nasaing maging bonsai. Yung bonsai, maganda lang yan sa halaman. Kung meron kayong ibibigay na bonsai kay Ma'am Tang, matutuwa po siya dyan. Pero sa bonsai na Kristiyano, hindi po siya natutuwa. Hindi tayo matutuwa sa bonsai na Kristiyano. Amen? Amen? Pero mananatili tayong bonsai pag hindi natin naunawaan ito. Kung saan manggagaling yung strength natin. Para ma-attain natin, para ma-reach natin yung ating full grown, yung ating paglago. Kung sa simpleng instruction pa lang, simpleng instruction, binigyan ka ng instruction, pero hindi ka marunong sumunod, mula nung pagkabata mo, merong simpleng instruction sa'yo, pero hindi ka sumusunod, sa palagay mo, saan ka abot dito? Ha? Baka hindi ka mga lahati. Babagsak na naman. Pasimula na naman. Bagsak na naman. Pasimula na naman. Lalayo lang yung iyong paglalakbay, kapatid. Amen. You remember the Israelites? Nang pangako sa kanila ng Panginoon, 40 days and 40 nights, magto-travel sila from bondage in Egypt to the promised land. But it took them 40 years. Na paikot-ikot lang sila sa wilderness, paikot-ikot lang sila sa disyerto, hindi sila makarating sa kanilang destination. Why? Because of their hard-headedness. At karamihang mga Kristiyano ngayon ay nagmana sa mga Israelites. Gahig ulo ba? Natangkin ti ulo na. Amen. Paulit-ulit naririnig ang rebuke, na paulit-ulit naririnig yung reproof, paulit-ulit na nakakarinig ng warning, huwag yan anak, iwasan mo yan, huwag yan, hindi maganda yan. Pero tuloy-tuloy pa rin siya, kasi parang wala siyang naririnig. Kaya mga magulang, pag pinabayaan natin yung ating mga anak na ma-addict sila sa kanilang cellphone, mga magulang, parang tayo na rin na nagtutulak sa kanila papunta sa impyerno. Ha? Hindi makakatulong sa kanila yung cellphone. In fact, magpapalayo lang ito sa kanila sa Diyos. Amen. Nakakita ka ng bata, 2 years old. Pambira, pag hindi mo na pagustuhan sa cellphone, ngangawa, talagang cellphone. 3 years old, ganun pa rin. 4 years old, ganun pa rin. 5 years old, ganun pa rin. 6 years old, ayun, nasa rehab na. Go ahead. Ha? Kung ganyang klase kayo magmahal sa anak nyo, pababayaan nyo, ibig sabihin yung pagmamahal na yan ay yung pagmamahal na magpapalayo sa inyo, sa inyong mga anak. And they will never grow. They will never grow. Kung tayo mga magulang, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya, paano natin matutulungan sa paglago yung ating mga anak? Amen. That's why we need to understand this momentum of growth. Napakaganda po nito. Napakaganda po nito. Makakapakinig tayo ng preachers from this team. Ha? Makakapakinig tayo ng preaching from among other preachers mula sa ating Pastor Hill, about this momentum of growth.
Ito ay introduction pa lang sa ating team. Gusto kong maunawaan niyo what is momentum of God. We need to understand the momentum of growth. Amen. Magulang, take note. Nakasalalay po sa atin yung paglago ng ating mga anak. 10 years old nung unang nakarating sa church, si Joshua. At first, dahil sundalo ako, sabi niya, gusto kong maging sundalo. Pinaghandaan ko yun. Gusto mong maging sundalo? Kung magsusundalo ka na rin lang, mag-PMA ka. Kumuha ako ng mga reviewer para sa pag-exam. Pero dahil maaga siyang na-involve sa church activities, later on nawala yung desire niya sa pagsusundalo. Sabi niya, gusto ko na pong magpastor. I hope hindi pa nagbabago yung desire na yan. From 10 years old to 29 years old ka na ngayon? 24. 20 lang na daw, pero 24 na po yan. Hindi lang halata kasi nagagatas pa po yan. Pag hindi natin ito nabantayan, pero malaki na nga yan nauumbag ko pa Nasisipa ko pa nga yan Nasusuntok ko pa nga yan Kaya kayong mga makukulit na bata, buti ngayon, palo na lang. Dun sa amin sa church, pagka nanloko ka ng babae, ikaw, young people, nakarating ka sa church, tapos manliligaw ka ng babae, pag nahuli ka, magsumbong yung babae, nanliligaw ka, bugbog sarado ka. Dun yun sa church. Bakit ganun pinoproteksyonan yung mga babae sa church? Huwag niyong lulukuhin yung mga babae sa church kasi mga anak ng Diyos yun. Kung anak ka rin ng Diyos, bakit mo sisirain yung reputasyon ng babae sa church? At kung gusto mong mapangasawa yung babae sa church, ba't mo sisirain yung kanyang reputasyon? Ba't hindi ka mag-antay ng tama mong panahon? Di ba? Amen. I hope naunawaan niyo po yung pinag-uusapan natin. Let's see what God can see. Di ba? Sabi ko. So, how we could see what God could see. The first thing is realize that we are naturally failure. That's why we need to learn from the failures of great men of God. Amen. And keep in mind that failure is not a final but a chance to improve more as a person. Hindi final yung failure. Kundi ito'y opportunity para ikaw ay mag-improve sa iyong buhay Kristiyano. For a just man falls 7 times but rises up again. I hope na unawaan niyo yung illustration natin kanina. Amen. Let's see what God can see. Realize that everything we need is already revealed to us. Binigay na sa atin ng Panginoon yung dapat nating malaman, yung kailangan natin para tayo ay lumago sa pananampalatayang ito. Dapat nating maunawaan that we are saved by grace through faith and only by the Word of God. Tayo ay lalago and we need to understand this final word, the momentum of growth. I hope the message is clear. Is it clear? Parang konti lang. Is it clear? Kung hindi pa clear, ulitin ko na lang ulit. Balik tayo kaninang umaga. Is it clear? Tignan mo, kahit hindi naintindihan, amen din sila. Let's see what God can see. Pinapakita ng Diyos sa atin yung dapat nating makita. Huwag tayong magbulag-bulagan, kapatid. What is wrong is wrong.
in the sight of God. What is right in the sight of God. Huwag nating gagawin yung mali ay tama at yung tama ay mamaliin. Amen. Let's see what God can see. Tignan natin yung ipinapakita sa atin ng Panginoon. Kung ang Panginoon nakikita yung ating puso, nireveal na sa atin ng Panginoon kung paano natin makikita yung puso ng tao. Amen. Kaya nga sa soul winning pa lang, makikita na natin yung discerning of spirit na meron tayo Pag tinanong mo yan, pag ikaw ba ay namatay, 100% sigurado mong pupunta ka sa langit. Di ba? Pag sagot niya pa lang, alam mo na kung anong klaseng pananampalataya meron siya. Kaya meron na tayong chance ang i-lead siya sa panalangin, papalapit sa Panginoon. Di ba mas maganda, mayroon tayong privilege na tayo gamitin ng Panginoon sa mga tao. Amen? It is our privilege. At yan ay bahagi ng ating paglago bilang Kristiyano. It is our opportunity kung tayo man ay napunta sa church na ito ay privilege, opportunity natin na tayo ay lumago sa doktrina at pananampalataya. We need to grow in doctrines. Amen. We need to grow in the faith. Amen. For us to grow, we need to understand the momentum of God. Naunawaan niyo po ba ito? Naunawaan niyo na yung momentum of God? Nandito po lahat ang kailangan natin for us to grow. Amen. Let's get involved in the works of God. Pwede tayong gamitin ng Panginoon sa anumang kaparaanan. Not necessarily full-time ministry. Kahit hindi ka mag-full-time, pwede kang gamitin ng Panginoon. Kahit saan ka magpunta, pwede kang gamitin ng Panginoon. Marami pang taong nakapaligid sa atin na pupunta sa impyerno na kailangan nating i-check, kinakailangan nating i-share sa kanila yung gospel. They need the word of God. They need the gospel. People need the Lord. That's why we're here. Kaya tayo nasa church na ito dahil maraming tao dito sa lugar ng Caloocan na nangangailangan ng totoong salita ng Diyos. Maraming mga ngaral sa paligid natin, ba't ang dala-dala nila ay hindi totoong salita ng Diyos? Tapos tayong may totoong salita ng Diyos, tayo pa ba yung tatamad-tamad? Tayo pa ba yung matatakot? Tayo pa ba yung maiiya? We need to grow. Christians, we need to grow. We need to understand the momentum of God. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat sa matapos po naming pag-aaral. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. And I pray patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isang nakapakinig. At kita nga yung mga first-time visitors. Bigyan mo po ng bukas na isipan at patuloy na maligtas kung hindi pa mampuligtas. At maging masunurin pa ng Diyos sa tubig ng bautismo. And help them grow, God. Ang bawat isa sa amin ay nangangailangan ng paglago, Panginoon Diyos. Kailangan po namin kayo, Panginoon. Kailangan po namin ang inyong salita. Please help us to grow. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin ang kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name I pray. At kung sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? At makipag-usap tayo sa Panginoon. We all need to grow. We all need the Word of God. You could come to the altar, kneel down and talk to God. Let's pray.
pinagpupuri kami at nagpapasalamat na natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. Please, God, palaguin mo po itong mga salita niyo sa mga Kristiyano nakapakinig at ganoon din sa mga first-time visitors na nakapakinig ng iyong salita. At abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon Diyos. Ito man ay pangangailangan spiritual, physical man, financial man, O Diyos, o material man. O Diyos, abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa. At umaasa po kami, Panginoon Diyos, tinugod mo na nga po ang aming pangako, ang aming ninilapit sa inyo. Dahil kayo po ay may pangako sa amin, Panginoon Diyos. Kung kami po lalapit sa inyo, hindi pa man po kami nagsasalita, alam niyo na po ang aming kailangan. Lalo tigit pag sinabi po namin, bago pa kami magsalita, ipinagkakaloob niyo na po sa amin. Thank you, O God, for your promises. Pinangahawakan po namin, Panginoon Diyos, ang inyong mga pangako. Umaasa po kami sa darating na evangelistic revival meeting. Gagamitin mo po ang bawat isa at ipo-provide mo po ang lahat ng pangangailangan po namin for this particular event. At ang aming pastor ay makakasama po namin sa gawain ito sa darating na anniversary. At maraming salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. At kung may nakikita mo kayong bayad ng kasalanan sa aming puso't isipan, ay patawarin mo po kami, O Diyos. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, I hope meron po tayong natutunan sa maghapon. Amen. Next Sunday, magre-review ulit tayo dyan. Simple quiz ulit tayo. Alright? Alright, I hope you're still happy. Amen. Are you still happy? Alright. Ushers, please come while they are happy. Go ahead, ushers. Tayo po manalangin. Okay, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa araw na ito. Maraming salamat po sa kalakasan naming katawan na maghapon, Ama. Maraming salamat po sa salita mo na nahihayag ngayong araw po. At maraming salamat, Ama, sa paggamit mo sa aming mahal na pastor, na si Pastor Rick, na patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan ng katawan. Pag-ingatan niyo po ang kanyang boses, Ama, at protektahan niyo po siya sa mga anumang sakit na pwedeng dumako sa kanya, O Diyos. Maraming salamat, Ama, sa paggabay sa amin, sa bawat isa sa amin, Ama. Tulungan niyo po kami na kami po ay lumago pa ng lubusan naman, na makita mo kami na masigasig na naglilingkod po sa inyo. At ngayon po ay dadakop ko po kami sa aming pangapagbibigay at i-bless mo po sana itong malilikom na pera, Ama, na magamit mo po sana sa malawak niyong gawain at i-bless mo po sana ang mga pagbibigay ay gayon din po sa mga hindi makapagbibigay, Ama. Patuloy niyo po silang bigyan ng hanap buhay, Ama, na sa susunod po ay sila ay makakapagbigay na, Ama, ng bukal sa loob nila. At maraming salamat po sa maghapong ito, Ama, at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Lahat po ng ito, hiniling ko sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at Diyos tagapagligtas. Amen.
Amen. Tayo po tayong lahat. Awitin natin yung Count Your Blessing before we close us in prayer. Alright? Let us sing. When upon life's billows you were tempest tossed, when you were discovered sinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Number 2. Are you ever burdened with a load of care? That's the question heavy you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Number 3. When you look at others with their hair gold, think that Christ has every Count your many blessings, man, it cannot find your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Last. So amid accomplishing whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help it and comfort you, journey ends. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Another chorus. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Try to count your blessing. Blessing is not only in the form of money or material blessing. Yung magkaroon ka lang ng kapayapaan ng iyong isipan, that's already a blessing. Count them one by one. And before you know it, hindi mo siya kayang bilangin ng kamay mo. Amen! I hope you're happy. Amen! Alright, para sa ating closing prayer, tawagin natin si Brother, sino? Brother Angelo, kasi siya nasa gitna ka eh. Brother Angel, para sa closing prayer. Ha? Si Angelo po ay asawa ni Sister Fortune. Baka mapagkamalan niyo po itong binata, hindi po ito binata. Nagbibinata lang po. Sige po, pagnalangin niyo po ito kasi nagbabaka sakaling matagpuan niya sa kalsada si Pasing eh. Fortune, pakainin mo ito ng almusal palagi. Okay, tayo po yung manalangin.
Okay, tayo po manalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat po sa natapos namin maghapon na service, Ama. Maraming salamat po sa paggabay sa bawat isa sa amin, sa pag-iingat po sa amin mula sa bahay hanggang sa papunta sa inyong bahay sambahan, Ama. Maraming salamat po sa mga napag-aralan namin mga salita, mga binigay niyong mga pangangaral po sa amin, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ngayon po, Ama, at maraming salamat po din po sa mga blessing na pinagkalob niyo po sa amin sa isang linggo, Ama, na hindi po kayo nagkulang sa bawat isa sa amin, na kami po ay pinag-provide niyo ng iyong mga makakain. Gayon din po, Ama. Ngayon po na araw na ito na pagkain namin pang-spiritual, Ama, na kailangan po namin ito. At idinadalain ko rin po sa inyo, Ama, ang nalalapit naming anniversary, na huwag niyo po sanang hayaan ng diablo, Ama, na ito'y masabotahin ng aming kaaway. At protektahan niyo po ang bawat isa sa amin na hindi po magkaroon ng sakit. At ilayo mo po ang bawat isa sa amin sa anumang aksidente, Ama. Pag-ingatan niyo rin po ang mga boses na aming choir. At patuloy niyo po kaming gabayan at turuan niyo po kami, Ama, ng mga dapat naming gawin. Salamat po sa pag-remind sa amin na kami po ay kailangang lumago sa aming mga pananampalataya, Ama. Maraming salamat po sa King James Bible na pinagkalob niyo po sa amin upang ito'y pag-aralan. At ngayon po ay dadako kami, Ama, sa aming pagtatapos. At naway mag-sink in po ito sa amin, sa puso't isipan namin, na ito yung mga salita namin na kailangan po namin ito. At patawarin niyo rin po kami, Ama, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang namin sa inyo. At tanggalin niyo po ang mga negative na pag-iisip sa aming mga isipan, Ama. At bagkus palitan ito yung kapayapaan. At ito na ang aming isipan sa inyo, Ama. At lahat po ng ito hiniling ko sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at Diyos na pagligtas. Amen. Amen. God bless you. Praise. Praise. Gusto ko lang kayong picturean sandali. Okay? Kasi baka hindi na naman magbilang yung binili ng ko magbilang eh. So may pagkakataon ka nang magbilang. Na-remind ka. Alright, sige, tayo po. God bless you and let's have a fellowship.